Morning Davao. It's a Friday the 13th. So sabi nga nila kapag ka Biyernes 13 alas daw. Parang ano siya, superstitious belief lang siya, like wala siyang connect sa mga aksidente o mga misfortunes na nagaganap sa mga buhay-buhay ng mga tao. Nagkataon lang. Everyday would be malas din, no? Pag malas talaga yan. Hindi na kailangan na maging 3-6 yung pitsa sa araw ng Biyernes para sabihin natin malas. Maaari kang ma-aksidente, magsirasya, magkandalit siya ang buhay mo kahit araw ng Lunes, kahit hindi pitsa address eh. Napakadilim ng ating kalangitan. Time check tayo, 5:53 na. So 7 minutes to go ay mag-alas 6 na. So basically ito yung araw na sikat na talaga ni araw, diba? Lalabas na dapat si Haring Araw ngayong oras, maliwanag na dapat, sikat na dapat si sunrise. Tapos 13 pesos na yung pamasahe. Sobrang bilis ng panahon. Parang kinan lang, rinig ko lang nung nakarang araw, parang kahapon lang, no? Rinig ko yung balita na pamasahe increase. So Lunes yun eh, parang implementation yun pala, linggo na simula, no? Maging 13 na yung minimum wage sa mga public transportation sa mga jeepneys. Hindi ko alam kung Pili Davao lang pero baka buong Pilipinas. Pa-comment nga dyan sa inyo dyan sa mga Tagalog o Visayas. In some parts of Mindanao, sa lugar ba nila ay 13 pesos na rin ba ang pamasahe. Ganito ang itsura ng Davao pagka maulan. May pala dito, bagong commercial tawag nito, commercial spaces, commercial area, BRG Glass Pro, Neo Cash, and lalang na ito yung trip natin for today's video. Like sasakay-sakay lang tayo sa ruta ng Davao. From Boulevard, sumakay tayo na Isinicoland. Sa Isinicoland ako bababa. Ecoland or Ecoland Terminal, tapos sasakay ulit ng jeep papuntang ibang kiruhan. Pwede rin, hindi na lang, hindi lang din naman makatulog. Sobrang problema na ako nito sa sarili ko, like
share ko lang ha. Baka maaaring inabigay sa mga natatanong ko. But hindi ako nakapag-upload for 3 days. 3 days talaga, no? Almost 4 days. Kasi nga, wala namang ano. Wala namang problema. Hindi lang talaga makatulog sa gabi. Grabe, yung alas 7 na ano, alas 7 yung tulog ko sa umaga. Doon nakakatulog naman. Alas 7. Tapos sige, 6 hours to 7 hours yung tulog. So, kasya naman, sapat naman yun. Hindi naman yun kulang. 6 hours to 7 hours. So, alas 7. Yung tulog ko talaga madalas alas 6, alas 7. Doon talaga naglalaro. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Alauna, magising. Alauna, alas 6, alas 2 ng hapon. Tapos ang problema pa dyan, tapos yun lang, ang routine pagkagising yan, cellphone muna. Best ko nang inattempt talaga or sinubukan na humiwalay sa cellphone. Like, ayaw talaga mag-scroll pagkatapos matulog. Like, magising. Gusto ko kagad talaga na babangon. Tapos, meditate. Muni-muni, ganun ba yun? Basta ano lang, babangon sana kagad. Gagawa ng mga physical activities, pero wala, pagkagising nakahiga pa sa kama, nabakan yun. So yun ang problema ko ngayon. Kailangan kong i-break yung ganong body system, sistema ng ating katawan, nakasanayan. Kailangan pagkagising sa umaga, pagkagising, hindi na pala umaga, hapon kasi ang gumising. Basta kapag kagising dapat trabaho kagad, diretso bago. Mga ganun, wala nang ano ba, hindi na matitip na magbukas pa ng mga social media. Gusto kong ibalik yung tamang tulog talaga na normal na gabi, tulog sa gabi, araw naman ang gising. Mali talaga yun. Napaka-unproductive. Okay na sana kung work from home or BPO tayo, di ba? Call center agents, wala problema. Dati na rin po lang, ganun na dati Manila. Kabalikan ko lang pagka nung mga first time kong nag-Manila, like first time kong tumira. So, kailan ba yan? Butas 2009, 2010, 2011. Hindi ako makatulog. Partida ng time na yun ha. Yung mga era yun na may cellphone na siya pero hindi pa uso yung mga Android phone. Na kung gusto mo mag social media, actually di pa uso ang Facebook nun ano pa lang ano pala sa atin, indoors. So yun. Hindi ako nakatulog kasi nakakapakinig ng mga nito tugtog sa FM station, yung mga DJ, di ba, yung mga Dr. Love, mga ganun, mga love hotlines, mga makikinig tayo. So ang paborito kong mga radio program, FM station dati ay RX Monster Radio 93.1. Pinabakni ko nung sa Manila ako nung, kasi di ako makatulog talaga. Sobrang ako yung nababad trip ako sa sarili ko kasi ba't di ako makatulog. Alam yung wala kang masisisi kasi kusa lang talaga siya na di ka makatulog. So ginawa ko, kasi may trabaho naman ako noon may trabaho sa araw, yun nga lang tawag nito, may trabaho, wala na palang trabaho may trabaho pa ako noon, may trabaho pala. So kaso nga lang yung trabaho ko dati like mga 4 na oras lang, 3 oras, collection pa din. Kaso nga lang kasi kapag sa collection industry ka kasi, collector, sabihin na natin, di ba, mga debt collector, di ba? So, pag nasingil mo na lahat, wala ka ng trabaho. So, sa akin naman kasi ginagawa ko, excellent ako maningid. Like, yung iba kasi trabaho like whole day, sa akin ginagawa ko lang 2 hours, 3 hours, doon ako magaling. Kasi, magaling ako sa mga pasikot-sikot, magaling ako sa mga shortcuts sa Maynila. Kaya, ang bilis ko lang matapos kasi syempre kapag katagalan na, alam mo na so may soaking, di ba, yung alam mo na yung kung sino yung isingilin mo, alam mo na kung mga taga saan sila. So ibig sabihin nun, kahit pa nakapilit ka, memorize mo na, memoryado mo na kung saan ka pupunta. So ang
nangyari, wala nang challenge. Like, mga isang oras na lang, di ba? Minsan pa nga, kukunin ko na lang, for example, yung mga client kasi na, ang mga client ko kasi dati, ano sila, taga deep end, ang sabihin na natin. So, yan, mga pinakahit nila yung kukuha. Minsan kasi di ko sila maabutan, like, wala na, uwian yung mga guro, mga ganun. No? So, iiwanan nila yung bayad sa kanilang principal's office. So, yun, doon ako kukunin lahat. Minsan naman basta sa opisina nila. So, wala trabaho, walang challenge. Like, hindi talaga siya yung nakapagod ba na, physically demanding talaga siya na trabaho. So, ngayon, nagkaroon ako ng walang practice exercise yung katawan. Hindi nababanat yung mga kalamnan, masil-masil. Kaya, pagod. So, paggabi, yung gising, kakakinig ng manonood ng mga movie kasi meron akong portable DVD noon. Yan kasi uso nung araw. Portable DVD, tapos nanonood ng mga movie marathon. Tapos after mag-movie marathon, nanonood ng paborito ko yung action sa radyo, sa TV5. Meron silang meron silang AM sa TV. Basta meron silang action sa radyo sa FM na mayroon din sila sa TV. Parang pinapanood ko sa portable na DVD/TV. Tapos minsan naman pag napapagod ako na nanawa, nakikinig ako ng FM. Yan, hindi ako makatulog. So, ang ginawa ko para maging productive, mapapakinabangan ko yung pagiging nocturnal. Nagtatrabaho ko sa may Marikina River. Gilid. Riverside. Ayun. Riverside ng Marikina. Natrabaho, in-apply ako nung araw waiter, singer dapat. Kasi di ko naman din talaga maisip na mag-waiter ako. Kasi pag waiter ako, inuutos-utusan. Hindi naman ako dito sa tao na pwedeng utos-utusan talaga. Pwedeng utusan mo ko pero pakiusapan mo ko, parang gano'n. So yun talagang utos-utusan mo ko na ganito, ganyan. So hindi gano'n yung yung aking character, yung aking personality. Bawal ang utusan. Oo, totoo yan. Tapos ngayon, siyempre apply ako ng singer. Ngayon, hindi naman ako nakapasa kasi pag kasi sa mga beer house kasi, pagkakanta ka, ang mga kakantahin mo dyan, hindi naman ballad. Kakantahin mo dyan mga pop, mga R&B. So, ako kasi, kinakanta ko ng mga pop rap. So, pero gusto lang yung mga R&B. Pwede naman mga rock songs, pero pop rock gusto ko mga One Republic. Pag-search nyo kung alam niyo yun, familiar nyo, One Republic. One Republic, mga Maroon 5, pwede na yun, mga ganun. Pero wala hindi talaga ako pumasa. Like, maganda naman daw boses ko, sabi ng may-ari, ng amo. Ayan, so maganda naman daw yung boses ko. Ang problema nga lang ay may mas maganda pa na nag-apply din, nag-audition. Audition. Hindi naman talaga kalakihan na bar yun. Talagang lang siya. Parang basta beer house lang talaga siya sa gilid-gilid. Ang sahod ay 350 pesos. So 2010 malaki na yun siguro. I mean 350 pesos 2010 sa Maynila. Hindi po yun mahal, mura po yun kasi that time ang basic salary sa Maynila nun is 410 that time, 2010. So ibig sabihin maliit na yung 350. Kaso nga lang kaya bakit ganun yung yung presyohan sa sahod ng tawag nito singer pagkakanta kasi libre kain, tapos 20 kanta lang, 20 sets of 2 sets of songs. So per set 10 songs, tapos merong mga tip na matatanggap. Kaya yung 350 solved na yun, hindi na yan masama. Yan mga kababayan natin na mga masisipag, So, mga masisipag natin mga kababayang mga BPO agents, mga call center, BPO industry. Talagang sila, pinili nilang magtrabaho sa call center kahit siya, para sa kanila ay sa iba, sa karamihan.
tatawagin nila tong call center as tawag nito desirable job. Yun. Kasi hindi siya akma sa ano, no, sa kanilang profesyon or sa mga natapos na kurso. Isipin mo ba naman na ikaw ay nagtapos BS in nursing, di ba? Tapos magko-call center ka. So, kaysa naman wala kang magagawin sa bahay, makakasakit ka lang ng high blood, di ba? Masastroke ka lang dahil wala kang ginagawa, hindi ka nga unat-unat, no? Tapos hindi ka pa kumita. So, dito pa naman sa Pilipinas, hindi naman kahit dito, mahirap sa Pilipinas pag walang trabaho. Like, hindi mo pala mahirap. Mahirap ba? Hindi mahirap. Paano ba talaga? Ako na, parang nagugulo ng sarili ko. Wait lang. Okay, mahirap pala. Okay, mahirap na walang trabaho kapag tapos ka na mag-aral, no? Ibig sabihin, adult ka na kasi unang-una, marami ka ng responsibility niyan. May jowa ka, hindi ka naman makapag-date kasi wala kang pera, di ba? Nakahiya na hihingi ka sa mga magulang, di ba? Pang tawag nito, pang gastos, pang date. So, ang gagawin mo, kailangan mo magtrabaho, hanap ka ng pagkakakitaan. Kaya, yun. Yung iba, tinuturing ang call center as miserable jobs, pero okay na yan, no? Temporary. Kaysa sa wala talagang pagkakakitaan. Tsaka working experience na rin, no? Dito sa Pilipinas, age kasi dito yung yung working experience. Sa South Korea, dahil nga ako'y nakafollow doon sa vlogger na Koreano na magaling siya magtagalog kasi 8 years siyang nakatira sa Pilipinas. Sabi nga niya na doon sa Korea ay hindi ka advantage kapag may experience ka sa mga kumpanya. Mas advantage sa iyo kapag ikaw ay fresh graduate, bata, ganun. So, very opposite sa Pilipinas. Okay, balik tayo dun sa tag nito. Trabaho ko nga na 350 sana, no, kung natanggap ako sa singer, pero hindi natanggap kaya ayun. Sabi nila mag-waiter ka na lang. Yun. So, naging waiter ako. Walang problema, no, naisip ko yun, 150 ang sahod pala waiter. So, okay na rin yun. So, naisip ko kasi noon, pwede naman akong makinig ng ng tawag nito, yung FM station, no, kahit nagtatrabaho, pero syempre mapapagalitan din naman. Tapos ang in kasi kapag magwi-waiter ka alas 5, no, dapat andun ka na sa tindahan kasi mag-map ka na, magsimula ka na mag-map, mag-ano ka ng mga arrange ka ng mga lamesa lahat, no, bago pa tatanggap na ng customer. Tapos ang labas naman nun ay alas 2. Minsan naman naabot ng alas 3:30, depende kapag Sabado at Linggo. Kasi hindi naman kagaya sa Davao na mayroong last call or curfew na last minute, mga ganun. Or rally kurban. So dun wala. So pwedeng hanggang alas 4 basta may customer pa na gusto pang makipagwalwalan. So yun, nag-waiter ako. So minsan nakakanta naman kapag wala talagang ibang kakanta. O diba, at least naging singer. Tapos ngayon ang ganap yun na nga, 150 yung sahod. Tapos dahil nga sa galing, may talent kasi akong mga customer talaga. Ang galing kong bula-bulatik. Mayo kayo mo tigaw ba. So nakatanggip din ng mga extra pay, like mga 20, 50, 100. Basta magaling akong mas malaki pa yung kinikita ko kumpara sa 350 na mga singer. Kasi yung minsan sa mga pag kumakanta, may tip din man ng pag may nag-request, may tip yan. Pero kung sasamahin yung akin kumpara sa mga singer, mas malaki yung kinikita ko talaga. Natitikom ako ng 700, 800 dati. Kasi nga magaling akong magdala ng customer, no. Di ka talaga hayaan na mabasa yung kanilang lamisa. Punas yan lagi. Basta todo serbisyo publiko tao lagi para yan. Pagkatapos uminom nila, may matatanggap na extra.
Kaya yun, napakinabangan ko yung pagiging nocturnal ko sa sa Maynila. So dito sa Davao ngayon, di ko alam kung anong gagawin ko paggabi, mag-vlog, hindi naman pwede. O hindi rin siya ganun ka. Pwede rin naman. Walang problema paggabi, pero wala anong gagawin ko paggabi, no? So wala, nakahiga lang. So napaka-unproductive talaga ng tao, hindi natutulog. Ako. Napaka-unproductive na hindi ako natutulog sa gabi. Kasi nga, lalabas na ng hapon. Madilim na, o, diba? Anong mapoproduce ko ng mga video nun? Ano makakuha kong content, diba? May ipa-vlog, so wala. So, yun na siguro mga hagala. Nakita ko na, naipakita ko kasi yung daan sa may boulevard hanggang dito sa may SM Ecoland. So, ganun ang itsura, ha? Ito yung ganap. So, i-off ko na to siguro tong video. Tapos dito na naman ako sa SM, parang gusto kong puntahan na lang yung bagong gawa na annex or extension ni SM Ecoland. Sige, bye-bye na.